A day in my life on a Labor Day. At ayun na nga mga mare, dahil today is holiday, Labor Day, syempre walang pasok. So kaya naisipan ng iyong mare na maglinis ng bahay. And as usual, pagkagising ay maghihilamos tayo ng mukha para naman gumising ang ating diwa mga mare. Actually mga mare, kagabi pa lang ay naisip ko na talaga na pagkagising ng umaga ay maglilinis ako ng bahay. So ito na nga ang ating ganap for today's video mga mare. Watch this! Pero syempre mga mare, bago tayo maglinis ng bahay, ay hugasan ko muna ang aming mga pinggan na pinagkainan kagabi at ang mga kubyertos na ginamitan kagabi. Kasi hindi talaga ako naghuhugas ng gabi mga mare. Pagkagising na sa umaga, saka na ako naghuhugas niyan. At naalala ko nga pala, hindi pa pala ako nakasaing, kaya heto, nagsaing muna ang inyong mare. Habang maghuhugas ako, syempre may sinaing na dapat. So yun, patuloy tayo mga mare sa ating ginagawa. At iinitin ko rin pala ang aming ulam na paksiw mga mare, pati yung sinabawang gulay na tira ng ulam namin kagabi. At ito na nga mga mare, syempre, hinuhugasan ko ang rice cooker na aking pagsaingan para naman malinis ang rice cooker na ating saingan at hindi mapanis agad ang ating sinaing. Ganun yun mga mare. At ayan, dahil nainit ko na ang paksiw at ang aming tirang ulam kagabi, ay pinatay ko na ang kalan. At ayun, patuloy ako sa paghugas ng aming mga plato na pinagkainan kagabi mga mare. At syempre mga mare, dahil linis kong linis, naghuhugas na rin naman tayo ng plato. Syempre hugasan na rin natin ang mga pinaglalagyan or paligid ng pinaglalagyan ng ating mga plato mga mare. Dahil dito sa amin mga mare, ang daming ipis. Kaya ayan, ganyan ginagawa ko pag naghuhugas ng plato. Inuhugasan ko yung pinapatungan or yung ilalim ng pinapatungan ng aming mga plato mga mare. At saka yung paligid ng nilalagyan ng aming mga plato. Kasi nga, may amoy siya, nangangamoy siya pag natabak yung tubig mga mare. Di ba ganun yun? Kaya ayan, turo linis nga maglilinis nga ang inyong mare. Kaya ayan, linis talaga tayo mga mare. Kaya ako umakyat yan mga mare dahil kinuha ko ang lagayan namin ng mga prutas dahil meron akong lalagay ng mga prutas. At syempre, dahil alam niyo na kinulang sahit ang inyong mare, ay kaya ako pumatong sa upuan.
At dahil gising na rin pala si Daddy, ay siya na ang nag-prepare ng aming ulam para sa almusal. Kasi dahil pag ako may ginagawa na, hindi na ako talaga gumagawa ng iba pang gawain ngayon ng pagluluto na yan. Actually mga mare, si Daddy naman po talaga ang nagluluto ng aming ulam. At ayun na nga mga mare, umpisahan na natin ang ating Operation Linis sa ngayong araw na ito. Kaya ko po inuuna paglilinis dito sa labas kasi ang init po dito. Minsan lang kasi ako talaga naglilinis ng bahay. Kaya pag naglilinis ako, parang buong araw ay sa paglilinis na lang ang ginagawa ko. At dito sa labas talaga ang masasabi ko napakakalat, napakahirap o napakatagal linisin. Kasi nga meron kaming aso dito sa mapanghi, may mga ihi, may mga balahibo na nasa kasulok-sulukan ng bawat paligid dito sa labas. So ayan, minawalis ko yung mga ilalim ng kanyang kulungan at saka yung ilalim ng aming washing machine dahil maraming balahibo ng aso. At saka kailangan ko siyang i-spray dahil nga ang panghi ng ihi ng aming aso na ito. Kaya kapag ako naglilinis dito ay parang akong naliligo sa pawis dahil pawis na talaga ako pag ako naglilinis dito dahil nga mainit nga dito sa labas. Ngayon ko lang napansin mga mare nang habang ako naglilinis pala dito sa labas ay nakatingin ang aming alagang aso. Ano kaya ang iniisip ng alagang aso namin na ito? Siya nga pala mga mare, ang pangalan ng aming aso ay si Bogie. Matagal na naming alaga ito si Bogie mga mare. I think nasa 8 years na yata. Nakailang lipat na po kami pero hindi po talaga namin iniiwan yan si Bogie or pinamigay sa iba. Curious na talaga to ang aming alaga na si Bogie kung ano ang ginagawa. Siya nga pala mga mare, tinalian ko ang pintuan ng kanyang kulungan dahil nga ito ay nasira na. Para naman ay makabalik na siya pagtulog sa loob ng kanyang kulungan dahil alam ko na mas komportable siya matulog dito sa loob ng kanyang kulungan. Ayan, paikot-ikot na lang talaga yung si Bogie na yan sa aking likuran habang ako na ginagawa sa kanyang kulungan. So ayan mga mare, papatuloy natin ang ating paglilinis dito sa labas. Pagkatapos ito mga mare ay maliligo na ako, saka ako tutuloy sa paglilinis doon sa loob kasi naman sa loob ay hindi siya mainit. At ayan, nakaligo ng inyong mare. So ayan, inubusan ko na ang paglilinis o pagwawalis dito sa loob ng aming bahay. At ayan, pudatapon ng inyong mare ng mga used na papel at mga notebooks ng aking mga estudyante. Dahil nagkakalat na dito ang kanilang mga used na gamit. So, kailangan na nating itapon dahil hindi na rin naman magagamit sa susunod na pasukan. At yung iba naman na sa tingin ko ay magagamit pa ay ililigpit natin syempre mga mare. Guys, may mga sapatos akong pamigay. Mind your bet. At ayun na nga mga mare ay nag-declutter din pala ako ng mga sapatos na hindi na ginagamit na mga nakatambak na rin. Eh sabi nga nila pag hindi na ginamit, itapon na. Kapag luma na, itapon na rin. Pero actually, bala ko po talaga siyang ipamigay mga mare sa mga may gusto lang.